Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna kay Drakeford na Pierre Igo Ogan, Jomar Bolina, Buhay Tanod, at Nards ng Isabela. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kabanata 1441. Ang balita na si Wallace Park na lumabas mula sa pag-iisa mula sa bundok at sumasang-ayon na magtungo patungo sa bansang H ay nasakop ng Star Chamber. Hindi ito dahil sa pagiging maingat ng Star Chamber. Hiniling ito mismo ni Wallace, ang mga tao lamang na lumahok sa Euro-American battlefield ay maiintindihan kung anong uri ng lugar ang bansa H. Para sa mga taong iyon, kung ang taong maalamat ay buhay pa rin sa Country H, kung gayon ang lugar na iyon ay isang ipinagbabawal na lugar para sa lahat ng mga sundalo. Ang sinumang ng ahas na sumalakay ay nangangahulugan ng pagkamatay ng mga ito. Kahit na si Wallace ang punong tagapagturo ng bansang J sa loob ng halos isang dekada, mayroon pa rin siyang hindi masabi na takot sa lalaking iyon. Pagkatapos ng lahat, hindi siya maaaring tumagal ng 10 galaw laban sa kanya noon. Hindi lamang si Wallace, kahit na ang 5 pinakamalakas na bansa na magkasama ay lubos na nawasak ng taong iyon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi maglakas loob si Wallace na ipaalam sa sinuman sa labas na pupunta siya sa Country H. Kung ang balita ay kumalat sa punong tagapagturo, ang malaking problema ay magsisimula. Nang sa wakas ay pumasok si Wallace sa Country H nang walang anumang mga problema, ang taong nabalisa ay nagpakawala ng hininga. Hindi siya napigilan nang makarating siya sa hangganan, na nangangahulugang hindi siya nakita. Bukod, patungo siya sa Bakod, hindi sa Walsing, Mordo, o ang Golden Sands, kasama ang iba pang mga lugar. Hindi niya dapat masaktan ang chief instructor, nang walang pangalawang pag-iisip, isang mataas at malakas na ekspresyon ang lumabas sa mukha ni Wallace. Sa Hashi International Airport sa Hilagang Lalawigan. Sa ilalim ng pag-aayos ni Peter Lee, halos kalahati ng paliparan ay nasa lockdown. Ang buong paliparan ay pinalamutian ng mga kulay. Halos 1,000 kalalakihan na may suot na uniforme ng taekwondo ay nakatayo gamit ang kanilang mga kamay na nakatiklop. Isang Rolls Royce ang nakapark sa labas ng paliparan. Ang tanawin ay labis na maaari, nang maglakad si Wallace palabas ng VIP passageway at nakita ang tanawin. Nagulat siya. Ito ay masyadong labis. Ito ay napakapangit. Nais ni Wallace na maging napakamaingat, ngunit si Peter ay patuloy na nagsusunog sa kanya sa isang ihawan. Maligayang pagdating sa bansang H, sir. Hindi napansin ng mga tao mula sa Country J ang pakiramdam ng pagkakabalisa ni Wallace at malakas na nagpalakpakan sa sandaling ito. Sa mga puso ng mga taong iyon, ang nangungunang propesyonal sa taekwondo na si Wallace, ay isang pagkatao na hindi maaaring tutulan ng ibang tao. Sa kanyang suporta sa Country H, maaaring gawin ng Star Chamber ang nais nila. Kahit na si Peter ay naisip na tinulungan siya ni Wallace na puksain ang libo-libong sundalo para sa kanya at makuha ang kanyang sarili ng isang malaking tipak ng lupa. Halos hindi mapigilan ni Peter ang kanyang pagtawa na iniisip ito. Naglakad si Wallace patungo kay Peter at tinapik siya sa balikat. Gusto kong maging maingat, huwag na gawin ang mga bagay na ganito. Kung mayroong anumang nakakaabala sa iyo, sabihin mo lang sa akin, at haharapin ko ito para sa iyo. Maliban dito, huwag sirain ang aking estilo. Oo, naiintindihan ko. Natatakot si Peter, ngunit sa parehong oras, napalakas din ang loob niya. Tingnan mo yan. Iyon ay isang malaking karakter doon. Ang isang tao na tulad nito ay hindi nagbigay pansin sa katanyagan o kapalaran na parang wala sa mundo na posibleng ilipat ang mga ito. Ngunit ang isang tao na tulad ni Peter ay naiisip na ang lahat tungkol sa kay Wallace. Yumuko si Peter at sinabi, "Sir, narinig ko na mahilig ka sa mga kayamanan ng Country H, lalo na ang mga bihirang kayamanan at ang uri. Narinig ko na magkakaroon ng auction bukas para sa isa sa mga tunay na gawa ni Jasper Higgins. Mayroon ding isang mangkok ng porselana mula sa Country H na halos 100 taong gulang at selyo ng isang maalamat na komandante. Naisip ko na baka magkaroon ka ng interes sa pagkuha ng iyon sa iyong mga kamay sa mga labi na ito," sinabi ni Peter habang tumango at nakayuko. Selyo ng commander.
Gawa ni Jasper Higgins. Isang mangkok ng porselana. Ang ekspresyon ni Wallace ay nagbago ng walang kabuluhan. Wala siyang gaanong interes sa ibang mga bagay bukod sa selyo ng maalamat na commander. Sinasabing ang mga sinaunang commander ng mga selyo mula sa Country H ay naglalaman ng mga mahiwagang kapangyarihan na nagpapahintulot sa nagdadala na kontrolin ng libu-libong kalalakihan. Si Wallace ay palaging interesado, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makakuha ng isang tulad na pambihira. Ipadala ang lahat ng tatlong mga bagay, lalo na ang selyo ng komandante. Dapat ay mayroon ako, natuwa si Wallace Park. Pagkatapos nito, ako ang magiging taga-suporta mo, Peter Lee. Haharapin ko ang bawat balakid at problema na kinakaharap mo sa Country H. Panigurado, madali kong mahawakan ito. Naghihintay si Peter na pakinggan ang eksaktong mga salitang iyon. Sa suporta ni Wallace, magagawa niya ang nais niya. Kahit na ang paghihiganti sa kanyang sariling anak ay isang madaling gawain. Ang auction ng pamilya Flynn sa Buckwood. Isang malamig na ngiti ang lumabas sa mukha ni Peter. Ang isang tao na may reputasyon tulad ng kanya ay hindi maiiwan ang mga lalawigan sa timog ng walang pasubali. Siya ay kasangkot lamang sa maraming bagay. Ang anumang simpleng paggalaw ay magiging sanhi ng isang malaking kaguluhan, ngunit dinala pa ni Wallace ang kanyang sariling alagad, si Roy Garfield, upang tulungan si Peter sa oras na ito. Pagkatapos ay itinalaga ni Peter si Roy na maging kinatawan ng Star Stable sa Country H. Sa Buckwood, magalang na tumayo si Avel na iswel sa harap ni Harvey York. Tila medyo may sukat ang ekspresyon niya. CEO York, mayroong isang bagay na kailangan kong iulat. Nagtataka si Harvey, ano ito? Dapat mong natandaan ang insidente sa mga antiques ng Flynn, tama? Dahil sa iyong intervention, ang reputasyon ng shop sa industriya ng antigo ay bumagsak sa lupa ng walang pagkakataon na makabawi. Hindi ba ito isang magandang bagay? Tanong ni Harvey. Ito ay maaaring mukhang ganoon. Ngunit si Master Flynn, ang tao sa likod ng mga antiques ng Flynn, ay ayaw na iwanan lamang ang merkado ng Buckwood na tulad nito. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay nag-aayos ng isang auction bukas ng gabi. Naisip namin na walang dadalo sa auction, ngunit sinasabing inilabas ni Master Flynn ang 3 sa pinakamahalagang antigo mula sa kanilang pamilya para sa auction. Matapos tumingin si Lolo sa katalogo, sinabi niya sa akin na iulat ito sa iyo kaagad. Dahil inanyayahan ng mga antiques Flynn ang maraming mga dayuhan na dumalo sa auction. Kung ang mga labi na ito ay mahuhulog sa kanilang mga kamay, ang mga pambansang kayamanan na ito ay tiyak na mawawala sa hangin. Talagang kasuklam-suklam si Master Flynn. Si Avel ay naghahalo ng kanyang mga ngipin sa puntong ito. Kahit na siya ay isang gangster, siya ay isang makabayan pa rin na may damdamin para sa kanyang pamilya at bansa. Ngunit si Matthew Flynn ay nakakita lamang ng pera. Walang bagay na parang pakiramdam ng pagiging makabayan para sa kanya. Gusto niya na ang auction ng pambansang kayamanan para lamang sa negosyo. Hindi man siya natakot na ang mga labi na ito ay mawawala sa mga dayuhang bansa. Nang walang pangalawang pag-iisip, patuloy na pinagsisisihan ni Avel ang kanyang mga ngipin na puno ng puot. Si Harvey ay casual na kinuha ang katalogo at tumingin sa mga pahina. Ang kanyang tingin pagkatapos ay sa wakas ay nakarating sa selyo ng isang commander. Hindi ako makapaniwala na ang relic na ito ay nasa kanilang pag-aari. Nakita niya ang isa pang piraso na katulad nito sa tanggapan ng Elder ng Army. Ayon sa Elder, ang selyo ng komandante ay isang tanda sa panahon ng mga sinaunang dinastiya. Isang kahihiyan na ang isa sa kanila ay nawala sa masa sa araw na ito. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ito sa wala, inisip ito ni Harvey at sumagot, ang pamilyang naiswel ay maaaring manatili dito. Hahawakan ko ito sa aking sarili. Kinabukasan, matapos bumaba mula sa trabaho, agad na dumating si Harvey sa Regency Enterprise at umupo sa upuan ng driver. Darling, hayaan mo akong dalhin kita sa isang lugar, sinabi ni Harvey na may ngiti sa kanyang mukha. Si Mandy Zimmer ay naging abala sa mga nakaraang ilang araw. Matapos marinig ang sinabi ni Harvey, nagtanong siya ng kakaiba, hindi ka na muling pukawin ang problema, di ba?
Mukha ba akong uri ng tao na ganoon? Lahat ako ay para sa pag-ibig at kapayapaan, tama. Si Harvey ay mukhang walang pagsasalita. Hindi rin ako makapaniwala sa iyo. Cute na pinahit ni Mandy ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagtanong ng karagdagang mga katanungan matapos na simulan ni Harvey ang pagpatakbo ng kotse. Di nagtagal, huminto ang kotse sa harap ng isang simple ngunit maluho na villa ng bundok sa mga suburb ng Buckwood. Mukhang mayroong isang malaking auction ang gaganapin dito. May nagpadala pa sa akin ng isang paanyaya. Bibili ka ba ng isang bagay? Alam ni Mandy Zimmer na si Harvey York ay may kaalaman para sa pag-appraise ng mga antik. Kaya, tinanong niya nang may pag-usisa. Narito lang ako upang tingnan, pinapalawak ang aking mga abot-tanaw. Si Harvey ay malabo na sumagot. Kung ang maalamat na si Master Flynn mula sa Flynn's Antiques ay talagang ibenta ang pambansang kayamanan sa mga dayuhan, hindi bale kay Harvey na bigyan siya ng isang di malilimutang aralin. Sa loob ng auction house, si Darren Flynn ay humawak ng kanyang telepono habang nakatayo ng magalang. Isang nagyayelo na malamig na tinig ang sumigaw mula sa kabilang panig ng telepono. Ang kinatawan na sili mula sa Star Table ay tinawagan ako kagabi. Sinabi niya na ang kanyang mga mata ay nasa 3 mga item para sa auction. Bilang regalo sa pagpupulong, nais ko ang 3 item na ipadala sa Star Table. Handa na sila. Ang mga malamig na pawis ay tumutulos sa mukha ni Darren nang sumagot siya, panigurado, Master Flynn, makakaya kong hawakan ang ganoong bagay na walang kabuluhan. Pinili ko ang mga tao na dadalo sa auction, at nakilala ko na ang mga taong may pera upang magbid sa 3 mga item. Kung ang Star Table ay may sapat na pera sa kanilang mga kamay, ang mga bihirang kayamanan na ito ay magiging kanila ng walang pag-aalinlangan. Naturally, ang layunin para sa Flynn's Antiques na ayusin ang auction sa oras na ito ay upang mabawi ang reputasyon ng kanilang shop. Gagamitin din nila ang pagkakataong ito upang mabawasan ang pinsala na dulot ni Harvey at ipaalam sa mga tao na ang mga item mula sa Flynn's Antiques ay puno ng mga pambihira. Kasabay nito, maaari pa silang gumawa ng isang espesyal na pabor sa Star Table. Para kay Matthew Flynn, pinapatay nito ang 2 ibon gamit ang isang bato. Hindi rin pinansin ni Matthew ang mga bagay tulad ng pambansang kayamanan. Para sa isang katulad niya, ang reputasyon ay nangangahulugang mundo. Dahil may isang taong nagpahid ng kanyang reputasyon sa Buckwood, malinaw na darating siya at makuha ito. Kasabay nito, matagumpay na pumasok sina Harvey at Mandy sa auction house. Maraming tao ang dumalo sa auction. Ang bilang ng mga dayuhan dito ay hindi rin maliit na karamihan ng tao. Ang mga imbitasyon ni na Harvey at Mandy ay medyo nasa likuran. Sila ay may paanyaya upang punan ng mas maraming mga tao. O bluntly speaking, karamihan sa mga tao ay nandito lamang upang punan ng puwang. Ang mga mamimili ng nasabing mga antigo ay naayos na pagkatapos ng lahat. Inatasan ng Antiques Flynn ang malaking palabas na ito upang mabawi ang katanyagan nito. Sa harap na hilera ng auction house, umupo si Darren doon na may ngiti sa kanyang mukha. Siya ang taong namamahala sa mga antiques ng Flynn sa Buckwood. Kahit na napahiya niya ang shop, ito ang kanyang gabi upang magkaroon ng pagkakataon para sa pagtubos. Maliban dito, ibang tao ang nakaupo sa tabi niya. Ito ay isang tao na may suot na jacket habang may hawak na tabako. Hindi siya mukhang nagmula sa Southlight, siya ay walang iba kundi si Roy Garfield mula sa Hilagang Lalawigan. Hindi lamang siya ang alagad ni Wallace Park, ang nangungunang taekwondo profesional sa South Korea, siya rin ang kinatawan ng Star Table sa Country Age. Nang gabing iyon, kinakatawan niya si Peter Lee upang ibalik ang 3 kayamanan. Dahan-daang tinanggal ni Roy ang kanyang salaming pang-araw sa sandaling ito at mahinahon na nag-scan sa kanyang paligid. Ang mga taong maaaring umupo sa harap na hilera ay karaniwang malalaking pamilya, powerhouse, at mga kinatawan ng mga pinansyal na grupo na may napakalaking halaga ng pera. Alam din ng mga taong iyon kung sino si Roy. Binati sila ni Darren dati. Iyon ang dahilan kung bakit alam nila. Walang pakialam si Roy sa anumang iba pang mga antigo, ngunit ang 3 pinakamahalagang kayamanan ay tiyak na makakarating sa mga kamay ng Star Table.
Kung may sino mang mag-provoke o hamanin ang Star Table, naghahanap sila ng kanilang sariling kamatayan. Kahit na ang Star Table ay nabigo upang maitaguyod ang kanilang sarili sa Southlight, malaki pa rin ang impluwensya nila sa buong mundo. Ang ibang mga dayuhan na tao ay hindi rin maglakas loob na saktan ang Star Table dahil sa katotohanan ito, di nagtagal, nagsimula ang auction. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Tumayo si Darren Flynn sa sandaling ito at pumalakpak ang kanyang mga kamay. Lahat, mangyaring tahimik at makinig. Ang auction na inayos ng Flynn's Antiques ay mayroon lamang 3 bihirang kayamanan para sa pagbid. Ang mga item ay ang mga sumusunod. Ang isa sa kay Jasper Higgins tunay na mga gawa, isang mangkok ng porselana, at isang piraso ng selyo ng komandante. Sinabi ni Master Flynn na ang 3 anti-gang ito ay ang kayamanan ng shop. Ito ay walang kahulugan kung sila ay naghiwalay. Paano kung i-auction namin ang lahat ng 3 mga item na ito nang magkakasama para ngayong gabi? Nagsalita si Darren ng isang matuwid na tono na parang tamang bagay na dapat gawin. Upang ilagay ito ng blanco, nagbabalak siya upang hayaan ang lahat ng mga item na iyon na matagumpay na mahulog sa mga kamay ni Roy. Maraming tao ang napanganga matapos marinig ang kanyang mga salita. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang mga tao na inayos ni Darren ay agad na tumayo. Ang mga antiques ng Flynn ay nagho-host ngayon ng auction. Ito ay natural para sa iyo na tumawag. Narinig ko ang 3 mga anti-gang ito dati. Sila ang mga kayamanan ng Flynn's Antiques. Ito ay magiging isang tunay na kahihiyan kung ang 3 mga item ay dapat paghiwalayin. Mahalaga lamang kung makuha mo ang lahat ng 3 mga item na ito. Ang sinumang may pera ay dapat lamang kunin ang lahat ng sabay-sabay. Matapos marinig ang karamihan ng tao ay sumama sa bawat isa, isang pagngisi ang tumagas sa mukha ni Roy Garfield. Siya ang kinatawa ng Star Table sa bansa H. Malinaw, wala siyang oras upang makipaglaro sa iba pang maliliit na prito para sa isang auction. Ito ay magiging paraan na mas mahusay na magkaroon ng lahat sa isang lakad. Napakahusay na ideya. Itinaas ni Harvey ang kanyang mga kamay sa kasunduan. Pinagsisisihan pa rin niya ang katotohanan na kailangang magbid para sa isa-isa din. Makakatipid siya ng maraming oras ngayon na sila ay i-auction ang mga item ng magkasama. Matapos makita ang hitsura ni Harvey, nagbuntong hininga si Mandy. Hindi mo ba nakikita? Pinili na nila ang isang mamimili para sa auction na ito. Nandito lang tayo upang punan ang espasyo. Ang mga antiques ng Flynn ay hindi nais na ibenta ang kanilang mga item sa ibang tao. Nagplano lamang sila para sa isang mamimili. At iyon ay ang Star Table. Ito ang Buckwood, hindi Hong Kong, hindi ang Hilagang Lalawigan, hindi bansang J. Ngumiti si Harvey. Ang kanilang mga salita ay walang kahulugan. Nang makita na walang sumalungat sa ideya, mahinahon na sinabi ni Darren, dahil walang sinumang may pagtutol sa ideya, kami ay i-auction ang lahat ng 3 mga item ng sabay-sabay. Ang 3 bihirang kayamanan ay magsisimula sa presyo ng $100 milyong. Hindi bababa sa $1 milyong ang dapat idagdag sa bawat bid. Simulan na ngayon. Kaagad pagkatapos tumigil sa pagsasalita si Darren, isang pangkat ng mga tao ang nagsalita na ng kanilang mga bid. 100 at 1 milyon. 100 at 2 milyon. Di nagtagal, nagsimula ang mga tao na nakaayos lahat ng bid, ngunit ang kanilang mga presyo ay hindi kailanman mataas. Magbid ako. Ang isang dayuhang mamumuhunan ay nais na itaas ang kanyang placard sa sandaling ito. Ngunit pagkatapos ay inilipat ni Roy ang kanyang malamig na tingin sa kanya. Agad na natigil ang mamumuhunan. Ang kanyang ekspresyon ay naging lubos na kakilakilabot. Ang mamumuhunan ay hindi kahit na tumingin sa mata kay Roy. Sa paningin ng namumuhunan, si Roy ay tulad ng isang mabangis na hayop na para bang siya ay maaaring mabugbog ng buo. Ang iba pang mga may kakayahang pamilya at pinansyal na grupo ay sumuko din pagkatapos mag-atubiling sandali. Ang 3 bihirang kayamanan ay mahalaga,
ngunit hindi na kailangang bumuo ng isang sama ng loob laban sa Star Stable para sa isang bagay na hindi mapapayag. Alam ng lahat kung gaano kawalang awa ang Star Stable, wala silang awa. Hey, bangkos ng mga duwag! Tiningnan ni Roy ang karamihan ng tao. Sa harap ng makapangyarihang bansang J, sila ay isang bangkos lamang ng mga clown na hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Kabanata 1445. Nakaharap sa Star Stable. Iyon ay isang gawa ng pagpapakamatay. Sa pagtingin sa karamihan ng mga tao na nagsasabi ng kanilang mga bid, si Roy Garfield ay mahinahon na itinaas ang kanyang signboard at sinabi, ang Star Stable mula sa Country J ay magbid ng $170 milyong. Medyo nagyelo ang karamihan matapos marinig ang mga sinabi ni Roy. Kahit na ang Star Stable ay nabigo ng malungkot sa Southlight dati, hindi maraming tao ang nakakaalam tungkol dito. Ang mga tao lamang sa mataas na lipunan ng Buckwood ang nakakaalam. Bukod sa, walang manggahas na maikalat ang balita dahil sa kung gaano kalakas ang Star Stable. Iyon ang dahilan kung bakit natatakpan pa rin ang balita. Nang marinig ng mga tao ang malakas na pagbid ng Star Stable, walang mga kakompetensya sa gitna ng karamihan. At ang mga tao na narito lamang upang punan ang mga puwang ng malinis. Natapos ang kanilang layunin. Ang lahat ng mga kinatawan sa karamihan ng tao ay tumitingin kay Roy na puno ng paghanga. Kinikilala ko siya. Siya ang bagong itinalagang kinatawan na mula sa Star Stable sa sangay ng Country H, si Roy Garfield. Sinasabi na siya ang tunay na alagad ng nangungunang taekwondo profesional, si Wallace Park. Ang pamilyang Garfield ay malakas na bumalik sa bansang J. Ang mga taong kinikilala si Roy ay pagkatapos ay mas mahirap. Siya ang kinatawan na mula sa Star Stable sa Country H, pagkatapos ng lahat. Ang pagkakakilanlan ng taong ito ay kakilakilabot na malaking karakter. Nang makita ang nagulat na karamihan, isang mapagmataas na ngiti ang pagkatapos ay tumagas mula sa mukha ni Roy. Ngumiti si Darren Flynn at tumingin sa kanyang paligid sa lalong madaling panahon. 170 milyong pagpunta ng isang beses. 2 beses na pupunta, sakto nang malapit na siyang magsabi sa pangatlong beses, isang malamig na tinig ang tumunog. $230 milyong. Nagyelo si Darren sa sandaling ito. Nagyelo si Roy, lahat ay nagyelo, sa isang okasyong tulad nito, may isang taong talagang nang-ahas na hamanin sina Roy at ang Star Stable. Ang bawat tao ay tumitingin agad na lumipat patungo sa pinakalikurang hilera ng auction. Si Mandy Zimmer ay natulala din, dahil ang isa na nagsalita ng bid ay walang iba kundi si Harvey York. Ano, ikaw? Agad na nakilala ni Darren si Harvey sa unang tingin. Hindi niya inisip na makakasalubong niya si Harvey sa isang okasyong tulad nito. Si Darren ay hindi sinasadya na nanginginig sa sandaling ito. Nauna nang dinala siya ni Harvey sa malaking psikolohikal na trauma. Maging ang pangalawang utos ng Southlight na si Kyle Quinlan, ay natakot kay Harvey. Hindi natural na kakaiba si Darren, matapos huminga ng malalim, bahagyang napakalma ni Darren ang kanyang sarili. Pagkatapos ay tinanong, Consultant York, hindi na naaangkop sa iyo ang mga bagay. Nabili na ni Roy ang 3 bihirang kayamanan. Pipi ka ba? Alam mo ba kung paano gumagana ang mga auction? Ako ay maaaring magdagdag ng presyo ng pagbid hanggat hindi mo pa sinasabi ang kasalukuyang bid ng 3 beses, sinabi ni Harvey na hindi sinasadya. O sinasabi mo na hindi lamang ang mga antics ng Flynn ay walang ideya kung paano haharapin ang mga hilaw na bato at antigo, ngunit hindi mo rin alam kung paano ayusin ang mga auction. Ikaw, ang mga malamig na pawis ay tumutulo sa mukha ni Darren. Maaari niyang pilitin ang auction na magtapos kaagad at ibenta ang mga item kay Roy. Ngunit kung kumalat ang balita, mawawala ang lahat ng reputasyon ng Flynn sa industriya ng antigo. Si Darren ay naghahalo ng kanyang mga ngipin na puno ng puot, ngunit hindi man niya masabi ang isang salita. Nagbid ako ng $270 milyong. Mayroon bang sinumang may mas mataas na bid? Mahinahon na nagtanong si Harvey. Ang ekspresyon ni Darren ay nabaluktot. Sinulyapan niya si Roy. Malamig na sumulyap si Roy sa kay Harvey, pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, $240 milyon.
300 milyon. Desidido si Harvey na manalo. Agad niyang dinagdagan ang bid. Ikaw, walang tigil ang mga mata ni Roy, ngunit wala siyang ibang paraan sa isang okasyong tulad nito. Maaari lamang siyang magdagdag sa bid. 320 milyon. 380 milyon. Ang ekspresyon ni Harvey ay walang malasakit, malawak ang pagtaas ng bid sa bawat oras.